Pastor. Ito na yung pinaka-mabigat sa lahat. Video, video. Smile. Video to, video. Hello, Philippines! Brum, brum. James, sakay ka. Picture, ha? 1, 2. Okay. Picture kita dyan sa toilet. Okay, boleh. Pili na. Ano yung una, pataas? Parang ano yung testing. Doon ako ninervous. Si Kuya Chris. Ayos. Yeah, ready? 1, 2. Record ba to? Record? Record? Oh, video. Isa pa. Mga taga-kuha dyan, Eric. Sige. 1, 2, 3. Paano? Dito tayo. Double break. Oh, double break. Ako na lang sa'yo, boys. Kaya mo yan. Go. Bago yun, ha? May sticker pa eh. Okay. Ay. Oh, parang Jedi, oh. Oh, para Harley. Para naka-Harley. Oh, patay. Makinig tayo kayo. Okay, sige, before tayo maligo.
mag-short devotion muna tayo. Actually, yung passage natin ay makikita natin sa Book of Judges chapter 7. Ito yung time na kung saan yung mga Israelites ay nasakop ng mga Midianites for 7 years. So talagang struggle sila, nagtatago sila sa mga bundok, nagtatago sila sa mga cave. Okay, kasi pag nakita sila, talagang papatayin sila. Pero salamat sa Panginoon dahil meron tinawag ang Panginoon na pangalan ng Gideon, tinawag ang Diyos upang palayain yung mga Israelites, okay, sa pamamagitan ng mga Midianites. Ngayon, babasahin natin, merong sinabi ang Panginoon kay Gideon. Kasi nung sinabi ng Panginoon kay Gideon na nalalaban sila, pumili si Gideon ng 32,000 men. 32,000 men ang pinili ni Gideon. Pero ang sabi ng Diyos sa Judges chapter 7, ang sabi niya sa verse 2, the Lord said to Gideon, the people who are with you are too many for me to give the Midianites. Napakadami daw ng 32,000 men para lumaban sa napakarami din ng mga Midianites. Ang description ng Bible talagang multitudes, talagang kasing dami ng mga locust, talagang ibig sabihin napakarami ng mga Midianites. Pero yung 32,000 ang sabi ng Diyos, napakarami pa rin yan. Kaya ang sabi ng Diyos, ito ang sasabihin mo sa kanila, okay, ang sabi ng Panginoon, whoever is fearful and afraid, okay, ang sabi dyan sa verse 3, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. Sasabihin mo sa kanila sa 32,000 kung sino natatakot, okay, kung sino ang duwag, at pwede nang umalis. From 32,000, ilan ang umalis? Umalis yung 22,000. Okay, kumpleto pa ba tayo? May umalis na ba? Kumpleto pa. Kasi from 32,000, nung sinabihan ni Gideon, sino natatakot, umalis yung 22. Natira yung 10,000. So, ibig sabihin, yung 10,000 matatapang ito. Okay? So, posible, kabilin tayo, 15,000. Okay? Nandito tayo, matatapang tayo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, madami pa rin yan. Madami pa rin yan. At ang sabi ng Diyos, merong spring na makikita kayo dyan, ang gagawin nyo, ito ang command ng Diyos. Okay? Sa verse 4, but the Lord said to Gideon, the people are still too many, yung 10,000. Okay? Bring them down to the water. Nandiyan tayo sa tubig. Bring them down to the water and I will test them for there. Ito-test ng Panginoon. Sabi niya, then it will be that of whom I say to you, this one shall go with you, the same shall go with you, and of whoever I say to you, this one shall not go with you. Sa verse 5, so he brought the people down the water, and the Lord said to Gideon, everyone who laps from the water in, ang uminom, okay, na parang aso. Hindi sila lumuhod. Hindi sila lumuhod, ano? Wow. Yung 300 men. Ilan lang natira? Kung nabawasan ng 300, ilan yung 700. Yung 700 uminom, lumuhod, at sila'y uminom. So yung 300, yung pinili ng Panginoon na lumaban sa mga Midianites. So ngayon, makita natin yung first place na test, it was a test of courage. Makita natin, it was a test of courage. Kasi kung sinong takot, kung sinong diwag, umalis na. Okay, 22,000. Yung second phase, it was a test of alertness. Ngayon, ang pinaka-focus natin ngayon, dahil nakapasa tayo sa first test, which is a test of courage, ang title natin, Men of Courage, okay, be alert. Men of courage, be alert. Number 1, saan tayo dapat maging alert? Be alert to obey God's directives. Number 1, men of courage, be alert to obey God's directives. Ngayon, titingnan natin, sa chapter 6 pa lang, hanggang sa chapter 7, palagi kinakausap ng Diyos si Gideon. So, ibig sabihin, yung command, yung directive ng Diyos kay Gideon, very precise yung command ng Diyos. At nung narinig ni Gideon yung command na yun, pinapasa ni Gideon from God kay Gideon, pinapasa niya sa mga tao. So number 1, men of courage, kung ikaw ay tunay na may tapang, ang nais ng Panginoon, be alert to obey God's directives. Ngayon, nung inutusan ni Gideon yung mga tao, sinong takot, sinong duwag, may umalis, nung dinala sa water, ganito, ganyan, okay? Makita natin, unang alertness sa gustong makita ng Diyos, be alert to obey God's directives. Lalo na mga lalaki tayo. Sa family, tayo yung pinaka pangalawa sa Diyos. Okay, we are the head of the family.
Okay, tayo yung shepherd ng family, tayo nangunguna sa family. Kung meron man pwedeng ibaba sa family, sa asawa, sa anak, nanggaling sa atin yon. At kung ano man yung mga bagay na yun, dapat unang nanggaling sa Diyos. That's why number 1, be alert to obey God's directives. Kamusta tayo? Are we following or obeying the directives of God? Okay? Katulad ng mga taong ito. Pangalawa, be alert. Not only be alert to obey God's directives. Number 2, be alert to overcome God's detractors. Pag sinabing detractors, ito yung kalaban ng Diyos. Ito yung mga Midianites. Ngayon, ang sabi ng mga commentators, bakit sila hindi dapat lumuhod? Bakit yung pinili ng Diyos, hindi yung mga lumuhod at uminom? Okay? Ay yung pinili ng Diyos, hindi lumuhod, okay? Okay, tapos ginanon lang ng kamay nila yung tubig, uminom sila. Okay, kung ikaw isang soldier, kapag lumuhod ka sa tubig, okay, at uminom ka, walang tinatawag na alertness. Kasi lalaban sila sa mga Midianites, mga trained men ito eh. Pero kapag lumuhod ka, yung mukha mo talagang nakasalpak sa tubig, sobrang uwaw, hindi mo alam yung kalaban mo, nasa tabi mo na. Hindi mo alam yung kalaban mo, baka sinusugod ka na. Hindi mo alam yung kalaban mo, baka papunta na sa'yo, pero hindi mo alam yung bagay na yun. So, ibig sabihin, it was a test of alertness to overcome yung detractors o yung enemies na meron tayo. Kasi yung sabi ng Bible, be watchful, palagi tayong alerto kasi bakit? Yung kalaban natin, palaging kumikilos. Yung kalaban natin, palaging gumagawa. Wala tayong ibang kalaban, Hindi natin kalaban yung bawat isa. Hindi natin kalaban yung mga nasalubong natin, hindi. Yung kalaban natin, yung galaw ng kaaway sa buhay ng bawat isa na ma-maintain yung tinatawag na holiness, yung purity, yung pagsunod sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Ilang mga kalalakihan ang pwedeng bumagsak sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Kasi for example, ilang kalalakihan ang pwedeng kung ikaw may family, pwedeng nasira dahil hindi ka naging alert na labanan yung detractors mo at ng Panginoon. Okay? Ilan sa atin ang posibleng nawala sa work kasi pwedeng sumablay sa hindi dapat na gawin. So number 2, be alert to overcome God's detractors, yung kalaban ng Diyos. Number 3, be alert. Be alert. Number 3, ano yung number 1? Be alert to obey God's directives. Number 2, be alert to overcome God's detractors. Okay, number 3, be alert. Okay, number 3, to offer God's demand. Alam niyo yung offer, ano yung demand ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, okay, kung babasahin natin, masyadong marami yung 32,000, masyadong marami yung 10,000. Alam niyo yung demand ng Diyos? Kasi kung ganun kadami yung lalaban, baka sabihin nila nanalo sila dahil sa bilang nila. Yun ang pwedeng sabihin nila. Nanalo sila dahil sa dami nila. Pero ang sabi ng Diyos, ito yung demand ng Diyos. Pinili niya yung 300, dahil alam niyang mananalo ito upang sa gayon yung glory walang ibang mapuntahan, hindi sa kanilang bilang, hindi sa kanilang galing, kundi sa Panginoon lamang na gumalaw sa kanila. That's why number 3, be alert to offer God's demand. Yung dinidemand ng Diyos sa bawat isa, yung glory na meron tayo, okay, sa lahat ng ginagawa natin, hindi mapunta sa atin, kundi sa Diyos. Ano mang bagay na posibleng ma-accomplish natin sa buhay na ito, sa profession, sa ministry, sa family, o sa lahat ng bagay, kung ang Diyos ang pinakasentro niyan, be alert to offer God's demand. Sa Kanya lang yung glory, sa Kanya lang yung papuri, sa lahat ng bagay na meron tayo. Kaya pag nakatapos tayo sa finish line, okay, hindi dahil sa galing natin actually, kasi yung mga dan, hindi rin biro eh. Hindi rin biro yung mga dan eh. Ang nga kanina talagang gumigilid-gilid na ako ng gano'n eh. Sabi ko, hindi rin biro ito. Okay, kasi kung magkamali tayo, pwede rin tayong magpasama, Pero nakababa tayo dito dahil sa kabutihan ng Diyos at ang glory sa Diyos. Makakabalik tayo doon, hindi dahil sa galing natin, hindi dahil sa husay natin, kundi dahil sa Panginoon na gumabay at nanguna sa atin sa ginawa natin. Kaya mga kapatid, men of courage, be alert. Be alert to obey God's directives. Be alert, okay, to overcome God's detractors. And lastly, be alert to offer God's demand. Manalangin tayo. Hindi natin ang Kuya Jay na ipag-pray tayo. Pakilang Diyos, salamat Lord sa pag-ingat nyo, pag-gabay nyo sa amin. We thank you Lord for your protection, your guidance, and
for bringing us here. Thank you, Lord, for the challenge to each and every one of us to be men of courage, Lord, to be alert for your directives, Lord, for the detractors, and also, Lord, kung ano po ang demand niyo po sa amin. Lord, we pray, Lord, na ito po ay maisa puso namin, maisa buhay namin, that we will leave this place later, Lord, as really men of courage, Lord, alert and fighting, Lord, for our families, Lord, fighting for